May tanong sa akin, hello Boss Rai, kung kakasuhan po ako nila ng small claims, magagamit pa ba yung 15% interest nila per month sa computation o yung 12% per annum po yung gagamitin sa court? Please hide my identity po. Maraming salamat. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, itatalakayin natin kung magsasampa ho ng kaso itong mga bugok ng online lending apps na to, ano po ba yung gagamitin po ng small claims court na interest rate kung kayo po ay pagbabayarin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente, hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay. So, dun po sa katanungan ninyo, nililinaw nyo kung ano ba yung gagamitin ng small claims court kung kayo po ay ididemanda nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Yung po bang 15% per month or 12% per annum. Okay, game. Ganito po, no? Unang-una po sa lahat, no? Bago natin siya sagutin, ay liliwanagin lang ho natin na wala hong bugok at abusadong online lending apps, no, ang magsasampa ng kaso sa korte. Dahil po, ganito yan. Kasi, ano yan mababaliktad po sila. Unang-una, ano ho ipapakitang kontrata? Di po ba? Pangalawa po, dun lamang po sa sinisingil nila na interest rate na pagkalaki-laki. Sabit na sila ron. Yung pong kinakaltas nila, no, sa processing fee, sabit na po sila ron. Okay. Pangatlo, yung pong false advertisement, dali na kagad sila ron. Pang-apat, yung pong TILA, the Truth in Lending Act. Okay, mali na kagad sila doon. Tapos yung pong ceiling on interest rate, yung Data Privacy Act, okay, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, napakarami po na batas at memorandum ang sinaway nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Kaya hindi po tutungtong ng korte ang mga yan, puro panakot lamang. Pero for the sake po of argument, masagot natin itong katanungan na to, eto po yan. Okay. Kasi nga meron po tayong memorandum na inilabas ang BSP dun sa 15% per month. Tama po, di ba? Ngayon, maaari pong i-apply, no, ni judge yun kung yung nahiram nyo po is 10,000 pababa. Okay? Yun po ang i-apply. Ngayon, syempre, may computation na mangyayari dyan. Kasi po, ganito nangyayari. Let's say po, 10,000 po. No? So, pasok siya doon sa ceiling on interest rate. No? Dapat po, 9% lamang po out of the 10,000 yung dapat processing fee. O di po ba? So, ibig sabihin po, 900 lamang po dapat ang ibabawas dun sa 10,000. Kaya lang, ang kalimitan nangyayari is kalahati. Meaning, 5,000 po, tinatanggal na nila, 5,000 na lang ang natatanggap ninyo. So, napakalaking napakalaki na ho ng diferensya. Biruin nyo, 5,000 kontra sa 900. So, kung tutuusin nyo po, bayad na kayo kung susundin ho natin yung logic kasi biruin nyo, 15%, out of the 15% po, 6% yung nominal, okay? Tapos 9% po yung sa processing fee. So, meaning to say, kung susundin yung 9%, sa 10,000, 900 lamang po dapat ang ibabawas. Kalimitan, binabawas niyan, kalahati, o di 5,000 po yung ibabawas. So, saan na po napunta yung utang? Di po ba? So, kung titingnan nyo yung diferensya, 9 sa 50, o bayad na kayo, baka sila pa may utang. Di po ba? Ako, ginagamit ko lang yung logic ko sa math, Ngayon, kung sa korte yan gagawin, no, maaari pong i-apply yun, yung sinasabi ko. No, kasi, sasabihin lang ni judge dyan, ayon doon sa ceiling on interest rate na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas,
9% lamang yung processing fee, bakit 50% kagad? 'Di ba? So sobra-sobra kinaltas, so dapat bayad na. 'Di ba? Dapat sila pa nga may utang at isa pa. Siyempre, kung sakasakali man na na-produce nila lahat yung mga at meron kayo na ipakita na complaint. Okay? Ayun. Pati yun, isisingilin sa kanila yun. Kasi wala hong tao ang dapat hinaharas. Okay? Dapat sinusunod yung the Truth in Lending Act. May Data Privacy Act po tayong sinusunod dapat nila. O lahat yun, sisingilin sa kanila yun. So, saan sila mapupunta ngayon? Di po ba? Ay, baka sila pa magbayad sa inyo. Kung naaalala nyo po, may video ginawa dyan si Kajani. Shoutout Kajani. No? Na inaantay niya na magsampa ng kasong small claims itong mga bugok na to. Kasi nga, may danyos na babayaran yan. Hindi ho ganyan, hindi ho basta-basta yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, doon sa unang parte ng video natin ngayon, hindi ho tutugtong ng korte yan. Kaya ho natin pinag-uusapan is for the sake of argument kasi nga may katanungan. Ngayon, doon sa sinasabi nyo 12% per annum, ito po is kumbaga ito yung legal na interest pag hindi po nasusulat. Before. Kaya lang napalitan na yan. Nagginawa na lang alam ko, 6% per annum. So, parang lumalabas po is 0.5% lamang po per month. Kung hindi po nasusulat. Ngayon, it will also apply. Depende ho kasi kay judge yan. Si judge po kasi ang ang masusunod dyan. Siya po ang nagbibistay, so depende po base dun sa kanyang analysis kung ano yung kanyang susunding interest rate or kung pagbabayarin niya pa ba yung may utang. Kung makikita niya yung lahat ng violation nung nagpahiram. Pero ito nga sasabihin ko sa inyo, 6% per annum kung hindi po nasusulat. Kasi ganito yan. Kung wala pong maipapakitang kontrata, yung nagpautang, yun. Doon ho magkakatalo yan. No, kasi importante yung kontrata. Sa kontrata po nakasaad kasi, yung loan contract po, yung pinag-usapan natin, nakasaad kung ilang percent po yan ang kinakarga nila per month. Ngayon, kung malalaman po yan na masyadong mataas, definitely yan. Kasi exorbitant bababaan po ni judge yan. Si judge pa rin po ang masusunod. Ngayon, kung wala silang maipapakitang kontrata, loan contract, masusunod po yung 6% per annum. Ngayon, ganun pa rin yun. Paano kung may sinabit? Kasi nga, nag-file sila ng kaso, small claims, kayo naman, ang kontra nyo, pinakita nyo ngayon. Yung mga ginagawa sa inyong pang-aabuso, mababaliktad na naman sila. Okay? Lagi po ito, at the end of the day, pagka sila nagsampa ng kaso, laging baliktad ang maaabutin nila. Kaya hindi ututungtong ng korte yan. Okay? Makikita nyo naman sa mga sa mga pinapadalang mensahe. Puro kawalang yaan lamang ang ginagawa. Di po ba? Kunwari, meron sasampang estafa. Paano nila mapapatunayan yung estafa? Sige nga. Kasi wala naman silang ginagawang credit investigation. Di ba? Kasi sila ang gumagawa ng sakit ng ulo nila. Okay? Kasi ganito lang yan Ang lending ang magdi-decide kung sino yung bibigyan nila or yung pahihiramin nila. Sorry po, Kasi, kailangan dumadaan yan sa proper credit investigation, verification, at evaluation. Sila mamimili niyan Kasi hindi naman lahat ng tao, merong may privilege na pahiramin. Okay? Kaya nga may credit investigation tayong sinasabi. Hindi lahat kasi ng tao handa pang manghiram ng pera or makabayad or magkaroon ng obligasyon sa utang. Totoo po yan, hindi lahat. Kaya nga nakita nyo, marami kasi ang marami tayong mga kababayan ang hindi nanghihiram sa sa bangko. Bakit? Kasi alam nilang maraming documentary requirements, matagal ang proseso. Di po ba? Samantalang itong mga bangko na to, lending at saka financing na to, yung matatagal magproseso, yan po yung nagpo-proseso talaga ng tama. Kasi sila po inaalam nila kung yung bang pahihiramin nila, kaya na yung obligasyon. Di po ba? Pabor pa nga sa atin yun na nangungutang Kasi ayaw nila tayong pahirapan. Ayaw nila tayong mabaon sa utang. Di ba? Kumbaga sila gusto nila na pag nanghiram, matatapos yung nahiram. Hindi kagaya nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to na kahit walang trabaho,
Tsaka po yung nag-aaral pa lamang po. Estudyante, pinahihirap. Ano po ibabayad nun? Di po ba? Tsaka in 5 minutes, I don't think, no, na merong proseso na ganyang kaigsi. Anong basihan? Sige nga, hindi nga nanghihingi ng proof of income. Oh. Ang hinihingi lang po ID. Tsaka yung cellphone number na connected sa e-wallet or minsan bank account pa. 'Di ba? Anong makukuha nyo dun? Sige nga. Oh. Pagka ikaw po matagal ka na sa pagpapautang, wala akong makitang Ano makikita ko sa ID? Sige, yung mukha mo, pangalan mo, kailan ka pinanganak, at saan ka nakatira. Pero, doon ka pa rin ba talaga nakatira? Sige nga. Oh. Paano mo malalaman ngayon kung may kakayanan ka magbayad doon sa hinihiram mo? Sige nga. Kaya nga itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, pauutangin ka simula niya 1,000. Tapos di-disburse sa'yo 500. Bakit? Kasi hindi sila, kumbaga wala silang credit investigation na ginagawa. Hindi nila alam yung net disposable income mo. Diba? Hindi nga nila alam kung may trabaho ka eh. Diba? Yan ang mahirap dun sa madali ang pagpapautang at maling pamamaraan ng pagpapautang. Okay, uulitin ko po, no? Base po dun sa tanong. Ano daw ba yung gagamitin? 15% o 12%? Depende po kay judge yan. For the sake of argument, kung sakasakaling magsasampa ng kaso itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, at kung sakali po na makukumpleto nila yung documentation requirements po, nakakailanganin ng korte para makapagsampa ng kaso, si judge pa rin po ang masusunod dyan. Kung yung 15% per month, no, ayon po sa ceiling on interest rate na 10%, 10,000 pababa yung kanilang utangin, or yung 6% per annum. Okay? Si judge pa rin po ang masusunod. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na wala hong bugo katabusadong online lending apps ang magsasampa ng kaso, no, sa small claims court. Bakit? Uulitin ko po. Takot yan tumutong sa korte kasi takot yan dun sa mga multong ginawa nila. Dun sa mga pang-aabusong ginawa nila, sa panlulokong ginawa nila, takot sila ron. No? Tsaka malalaan nyo ngayon kung saan sila nakatira, naka-address. Kasi kailangan yun eh. Diba? Hindi nila tatangkain na magsampa ng kaso. Nakita nyo nga diba? Itinatago ng mga bugok na yan yung kanilang address. Lately, yung na-raid, diba? Na meron na ngayong cease and desist order, diba? Saan naka-address? Taguig, pero sa nahuli, Pasig. Nakita nyo kawalang yan? Iyan yung mga ganyang diskarte ang sumisira sa industriya ng pagpapautang. Ngayon, ayan na. Ayun nga po kay Congresswoman Zubiri, no? Talagang aaksyonan po nila yan. No? So, aamyendahan po yung ating batas para po kumbaga makasunod, no, dun sa klase ng pagpapautang ngayon, which is online. Which is tama lang naman, I think, no? Pero nakita nyo ang apektado dyan, hindi lamang yung mga bugo katabusadong online lending apps. Lahat po yan. Mapa traditional na lending, traditional na financing, sakop po yan lahat. And even the bangko. Okay po, dun po sir nagpadala ng mensahe. Well, kung kayo po'y past due delinquent na, pag-ipunan nyo po, huwag kayong magpapartial. Pag-ipunan nyo siya, itabi nyo, tsaka nyo siya buuin. Pag nabuo na, tsaka kayo magbayad ngayon ng buo. Yun lamang po ang kasagutan dyan. Kasi, wala hong makakabura ng utang nyo kundi kayo lamang pag nabayaran. Huwag ko kayo maniniwala doon sa bura-bura, doon sa tapal, kasi mababaon lamang po kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.